Aming pastor mula pa sa Lipa City. A blessed morning po. Paubaya ko na lang kaya sa inyo, Pastor. Sabi niyo, paborito niyo rin itong mensahe. Ang mensahe po ngayong umaga ay nakatuon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Bagay, yun naman po talaga linggo-linggo o bawat sandali ng buhay po natin ang patungkol sa ating buhay bilang mananampalataya. Napakaganda po ng psalm reading ngayong umaga. Marirecall niyo po ba? Thank you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. Nandun din po sa Psalms 139, such knowledge is too wonderful for me. Such knowledge. Imagine nyo, nasa sinapupunan pa lang po tayo, o bago pa lang po tayo, mabuo sa sinapupunan ng ating mga magulang. Andun na kasama po natin si Lord. Kaya sabi nga po ni Haring David, such knowledge is too wonderful for me. Ang mensahe po ngayon ay hindi ko po malilimutan nung una ko po marinig ito kay Pastor. At na mensahe ko na rin po ito, hindi ko na po matanda kung kailan. Ang mensahe po ito ay ang naging pahayag ni Pastor or ang kabuuan ng tema ni Pastor is all about we may make our plans. We may make our plans. Ano po ang mga plano natin sa buhay ngayon? Ganun man kabigat ng ating po mga pinagdaraanan, or sinasabi po natin na katulad ng patuloy na paalala ni Pastor, malapit ng pagbalik ni Lord. Pero hindi ko po malilimutan nung imisahan ni Pastor, ito pong the book of Jeremiah. We may make our plans, but God has the last word. Music, Pastor, pakakantahin ko na po ang music. Music, please. And una po ako po nagpapasalamat kay Lord dahil siguro ito na po ang aking pong huling mensahe for the year sa ating pong tema for the year. Ninenervyos si Dia kasi gusto niyang mag-birthday muna. And kung titingnan po natin ang ating pong tema, basahin ko muna po saglit. Music please, dito ka sa harap. Baka may gusto sa inyong may mensahe ka, kapatid. O, tatay mo. Ay, isosolo mo na lang, kapatid, ang awitin sa umagang ito. Ang ating pong tema, sa taon na ito, 2024, in Revelation 16, verse 15, behold, I come as a thief, blessed. Hindi ko nga makita, Pastor. Kailangan ko na talaga. Behold, I come as a thief, blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. Katulad po ng Psalms 34, ang sabi po doon, may the words of my mouth, and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord, my strength and my Redeemer. Ang mensahe po sa umagang ito is all about, sinabi ko nga po kanina, ano ang plano nyo sa buhay natin? Sa buhay po ng bawat isa, sa buhay po ng iglesia, habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Let us all read in Jeremiah. Sa mga may Biblia, may dalang Biblia, huwag niyo po ikahayaan pagbibitbit ng Biblia. In Jeremiah chapter 29, verse 11. Ang sabi po dito, for I know
the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Sa NIV po ang sabi doon, for I know the plans I have for you. Hindi ko na po tatapusin. Lord, salamat po. Let us pray. Salamat, Lord, sa umagang ito. Kami po ay iyo pong tinipon. Celebrate, Lord, ang aming pong kaligtasan sa iyong kabutihan sa iglesiang ito. Pagpalain po ang aming pong alay sa umagang ito. Kasama po ng awitin na inihanda po ng music ministry sa umagang ito. Pagpalain po ang mga sandali. Lahat po tayong tumayo. Atin po mong sabayan ang awit na alay po ng music ministry sa umagang ito. Amen. Praise your name. Amen, Lord. Amen. Oh, blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, I'm washed in His blood. Oh, what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I
sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God. Pwede na po tayong umuwi. Yun na po ang kabuuan ng mensahe sa umagang ito. I sought the Lord. Naranasan niyo na ba yun? I sought the Lord. Sinaliksik ko si Lord. Hinanap ko siya. I sought the Lord. And He heard me. And He answered me. That is the blessed assurance that God had promised us, mga kapatid. Kumusta na po? Gano'n na po kabigat ang ating pong mga sitwasyon sa buhay sa panahon na ito? May kanya-kanya tayong mga pinagdaraanan. Ako po bilang senior citizen, marami po akong maintenance. Pati isa po ang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang plano ay sa ikabubuti po ng buhay po natin. Ano po sabi sa John 10:10? The thief comes only to kill, steal, and destroy. Ang Panginoong Jesucristo, but I have come that they may have life and have it more abundantly. Mga plano ng Diyos, mga kapatid, na tumimo sa puso ko na ako po ay bagong mananampalataya. Minisahe ito ni Pastor, hindi po dito. As I recall, parang dun pa po sa Pook. Baguhan pa lang po ako noon bilang mananampalataya. And totoo po yun when I first met our pastor. Sabi ko, Pastor, gusto ko rin pong maging pastor. And it took me years dahil si pastor, hindi po tinitingnan ng ating katalinuhan, ating kakayahan, kundi po ayon po sa plano ng Diyos, mga kapatid. Ang plano ng Diyos na yon sa buhay po ng bawat isa. Dumaan po ako sa training ni Pastor. And as I was meditating sa mga nakaraan ko, sa buhay nito, sa iglesia nito, sa buhay po ni Pastor. Sabi ko, buti na lang hindi ako natanong ni Pastor ng ganito. Napakarinig ko po ito sa TV. Mahilig po ako manood ng
kung ano-ano sa TV, napakinig ko po yung isang ini-interview ng isang tawag dito, newscaster. Binalikan siya ng kanyang ini-interview. Sabi po niya, "Do you hear yourselves?" Buti na lang hindi ako sinabihan ng pastor ng mga salitang ganon. Do you hear yourselves, mga kapatid? About sa plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Balikan ko pa lang po ang mga panahon na ako po ay ikakasal. Wala pa si pastor sa buhay po naming mag-asawa. Buti na lang. Kung si pastor kilala ko na noon, mawawala. Mawawalan ako ng asawa. Totoo po yun kasi po, hindi po will ni Lord na nangyari sa kasalan. Si Brother Jojo, tawang-tawa eh. Buti ka, kinasal sa kalooban ni Lord eh. That was 1992 when I proposed to my wife. No, ako po mag-propose, dumiretso na ako kay Bianan. Gano'n man siya katapang. Mas matapang ako sa kanya. Gusto ko po, anak nyo, papakasalan ko. Sagot ni Bianan, hanggat maaari, ayaw ko ang aking anak ay mag-asawa. Buti na lang, pag ikaw ang mapapangasawa, buti hindi ganun nakadugtong. Kaya nga po nasabi ko, buti na lang hindi ko pa po kilala si pastor noon. Ako po ay isang promising Christian pa lang noon. Bagong-bagong Kristiyano po ako 1992. I became a Christian, a born-again Christian, that was 1988. Siguro sa inyo, wala pa pong pinapanganak. Noong panahon na yon. At nangyari po, sabi po sa akin, ay paano ka ikakasal? Ikaw ay born-again Christian, ang asawa mo ay Catholic. Kaya nga sabi ko sa inyo, buti hindi ko pakilala si pastor. Sa higpit po ni pastor, sa pagpapatupad ng salita ng Diyos, makita po natin sa buhay po natin kung bakit ganun kahigpit ang ating pastor. Dahil bata pa po ako mananampalataya, alam na po ni pastor kung ano itong plano ng Diyos sa buhay po natin. And I praise God. And I praise God. Sa aking karanasan sa buhay po ni pastor. Muli po, balikan po natin ang Jeremiah chapter 29, ang sabi po dito, "For I know the thoughts that I think toward you." Hallelujah. Ganyan po katalino ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ay baka sagutin ninyo ako. Ay pastor, sa mga Israelita lang yan. Ang sabi po sa salita ng Diyos, ang mga bagay na ito ay nasulat for us to learn. Kung ano ang ipinapatupad ng Diyos sa mga Israelita, yun din po ang sa atin. It is for our learning, mga kapatid. Nawala po ang aking kodigo. Nasaan na nga? At sa mga karanasan ko po kay Lord, mga kapatid. So, naikasal na po kaming mag-asawa. Dahil yun po ang naging kalooban ko, hindi ang kalooban ni Lord. Yun po ang gusto ko. Nakasal ako sa isang, sabihin na nating Catholic Church. Dahil pinanganak po akong isang Katoliko. Noong ako po'y binata,
nung ang mga magulang ko po ay umaattend na ng Bible study, worship service, and everything, ay kasar ko yung bumarik. Ako po ay lasing pa noon. Ang sabi ko po sa sarili ko, saan ako nagising, doon ako mamamatay. But God has the plan for me. Nakita po ninyo ang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin? Yun po ay ang ikabubuti po ng buhay po natin, mga kapatid. Kung papansinin po natin ang Jeremiah chapter 29 ay kapahayagan ng Diyos noong ang mga Israelita po ay ilabas niya sa pagiging captive o exile sa Babylon kay Haring Nebuchadnezzar. Makikita po natin yan from chapter 24 ng Jeremiah o kung gusto niyo mas malawak, in 2 Kings chapter 24. Assignment po, basahin niyo po. Kung kayo po may time, basahin po ninyo. Andun po ang mga pangyayari sa buhay po ng mga Israelita. Sa kanilang hindi pagsunod, sa kanilang pagiging matigas ang ulo, at sa pagiging pagsamba nila sa hindi tunay na Diyos. Sila po ay bumaling na sa mga Diyos-Diyosan at naniwala na sa mga diviners. Naniwala na sila sa mga propesiya na hindi galing sa Diyos. And they experience, mga kapatid, nakaranas na Israel ng ilang taon sa mga kamay na Egyptians hanggang sa mapapunta sila sa Babylon, sa kanila pong katigasan ng ulo, sa din nila pagkilala sa tunay na Diyos. But in verse 10, Jeremiah po, masakita po natin, sinabi po dito, after 70 years, nawala na po ang pagiging exile o slave ng mga Israelita kay Haring Nebuchadnezzar. At pinatupad na po ng Diyos ang kanyang mabuting kalooban, ang kanyang promise sa ating mga ninuno, sa mga Israelita, mga kapatid. Ang sabi po dito, I will visit you in verse 10 and perform my good word toward you in causing you to return to this place, to return to Jerusalem, to return to our God. At ang planong ito ng Diyos sa buhay po natin is, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. To give you a hope and a future. Sabi nga po sa ibang version ng Biblia. Naging mensahe ko po ito dahil sabi nga po ni Pastor Rico, sabi po sa akin ni Pastor, magbe-birthday si Kina, nakahanda ka na ba magmensahe? So, ako po ay nagpapasalamat kay Lord. Nagmensahe si Sister Jel last week na hindi ko pa po masyadong napapalis ang mensaheng ito sa umagang ito. But still, andun po ang akin pong hangarin, ang magpuri, magpasalamat kay Lord sa aking karanasan kay Lord, mga kapatid. Tayo po, ay sabi ko nga po kanina, may kanya-kanyang karanasan sa buhay bilang mananampalataya. So, balik ko po, nakasal kami mag-asawa. At nandun po, nung panahon na yon na kami mag-asawa, si Sister Mayan nandun sa ibang church.
kailangan kasama po ako, yun po ang amin pong usapan. Sasama siya sa akin sa pook, sa Word for the World, pero sasamahan ko rin daw po siya sa kanya pong gampanin o pagsimba linggo-linggo. Nakasal po kami mag-asawa of different faith. Magkaiba ang pagkakilala namin sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating sinasamba. And then, di ko alam kung ilang taon nangyari yon. And then, hindi ko po siya pinigilan. And ang ginawa ko na lamang po, pinag-pray ko, sinangguni ko po kay pastor. Matigas pa rin po ulo ko noon. Hindi pa rin po ako naging ganap na mananampalataya until I met pastor. Hindi ko lang po alam kung 1995 or 1994. Basta nag-meet kami ni pastor sa Pook. Wala pa rin po akong baby. Wala pa rin po si pastor na anak noon. Wala pa rin po si Ate Eunice. At sa pagiging buhay may asawa, ito po ay aking karanasan. Uulit-ulitin ko po. Sa akin pong karanasan, hindi rin po kaagad ako nagkaanak. Imagine nyo, nag-asawa ako at the age of 32 years old. Nagkaanak po ako at sabi nga po ng tiyahin ng aking asawa, sa uli mo na yan. Sa uli mo na yan. Dahil hindi po ako magkaanak eh. Sa uli mo na yan. Total, hindi ka rin naman magkaanak eh. At sa magandang plano ng Diyos, God gave us Kina. After 5 years. I was 37 years old then. Five years akong nag-pray after nung kasal po namin, Lord, nagpa-check up kami sa doktor, which is kinausap ko si pastor, sabi ni pastor, wag kapatid, let the will of God, ang plano ng Diyos, ang matupad sa buhay niyo mag-asawa. And then, after 5 years po, ang tagal eh. Makakainip po. Makakaumay ng isa yung gabi-gabi katabi ko. na, minsan nakakapagod na, I was asking God, Lord, kailan mo po ako bibigyan ng anak? Then I continued my faith. Until Kina po ay pinanganak. After 5 years. October is the month, birth month po ni Kina. She was born 1997. October 14. Binigay po ni Lord. Sabi ko, Lord, salamat. Nung ipanganak po ang aking panganay, hindi po naranasan ni Kina magbiyahe ng jeep. Simula po nung ipanganak siya, bago po ipanganak si Kina, God bless us na magkaroon na kami ng kotse. Doon ko na-realize na talagang napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Until Kina, imagine nyo, si Kina, hanggang ngayon, ang tawag po ng mga kapatid niya is RK. Rich kid. Wala po talagang alam yung aking anak. Hindi marunong maghugas sa pinggan, hindi marunong maglinis ng bahay. Kahit bulyawan yun ng nanay niya,
Kina! Panganay eh. And God is good. Si Kina po ay naging masunuring anak. Hanggang siya ay makapagtrabaho, makagraduate sa school. Andun po ang magandang plano ng Diyos. Magandang plano ng Diyos sa buhay po ng aking pamilya. Mga karanasan, mga kapatid, na makikita po natin sa ating kapaligiran. Last Friday po, ako po ay habang naglilinis, nagwawalis ng bakura namin, nagkakagulo yung mga bata, mga high school, sa harap ng bahay. Yun pala, mga high school, ay nagbugbugan sa school. Nag-away-away para maunawaan ni Dia. And sabi ko, Lord, salamat. Mga bagay na hindi nararanasan ng aking mga anak. Iba ang proteksyon. Iba ang may Diyos na tinatawag tayo sa bawat sandali ng buhay po natin. Dahil dun po sa mga batang nabugbog, kamag-anak po ng asawa ko ang nambugbog. May dalang balisong o kutsilyo. Buti po, hindi po. Yung isang bata, pinakita sa akin, yung tama niya sa daliri. Buti daw siya nakailag. Kung hindi, baka grabe daw nangyari sa kanya. Kasi nagtataka ako, may commotion may commotion sa harap ng bahay eh. Sabi ko, babata pa niyo, ano nangyayari? Sabi ko, ganun. Ay, imagine nyo, layo ng bahay namin sa high school. And then, the following day, maraming marites na napagtanungan ako. Kamag-anak mo, anong bugbog? Sabi ko, tapos, patay na naman. And I thank the Lord. Julia, Kayla, and Amos, gusto ko lang po makita nyo. Please come here in front. Dali, naka-uniform din naman tayo, kakanta tayo. Wala po si Kina tulog pa. Nag-date po kagabi, kaya wala po. Ito po ang akin po. Ito po sumunod kay Kina, and then si Julia. Mga mamanugangin, babalaihin. Naka-uniform po kami. Pare-parehas kami nakaputi. Kaya ako po tinawag sila in comparison sa mga nangyayari sa kapaligiran, mga kapatid. I told them kung kayo magbo-boyfriend o mag-girlfriend. At nalaman ko, ipamimigay ko talaga kayo. Kaya natatakot sila, at Kayla. May boyfriend na yan. Naunahan pa si Julia. Thank you, mga anak. And I want to thank the Lord sa buhay po ng aking mga anak dahil sila po ay napakamasusunuring mga anak. After Kina, si Joshua po ibinigay more than 8 years. Ang difference po ni Kina sa akin po lalaki. Ang gwapo, ano po? Buti na lang. Buti na lang biyaya ni Lord. Napalitan po sa ospital niya, kaya ganyan kagwapo eh. And I thank the Lord. Yan pong akin pong lalaki, scholar po yan ng Insular Life. Sabi ko, kaya nga po, dinidinan ko kanina yung psalm reading kanina. We are fearfully and wonderfully made. Yun po ang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin.
And dapat mamangha ang bawat isa sa atin. Such knowledge, basahin niyo po ang kabuuan ng Psalms 139. Makikita po ninyo ang kapahayagan doon ni Haring David. Such knowledge is too wonderful for me. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay ko po, sa pananampalatayang ito, sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil yun po ang plano ng Diyos na tayong mga magulang ay hindi po magkaanak na mapapariwara. Ano po ang Psalms 25:37? I was young and now I'm old. I am already a senior citizen, but I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Pastor. Maraming gumagamit, Pastor, naman. Salamat, Lord. Sabi ko, habang binabasa, pinagbubulay-bulayan ko po, itong magandang plano ng Diyos sa atin. Kung paano po niya ipinatutupad ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Kung papansinin niyo po yung kinanta kanina ng music ministry, I sought the Lord, and He heard me, and He answered me. Yan po ang buhay po natin bilang mga mananampalataya. At kapag kayo lumiliko sa kalooban ng Diyos, tingnan po natin at pwede po nating tanungin yung tinanong ng isang ini-interview. Do you hear yourselves? Dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Do you hear yourselves? Ang sabi po sa 2 John, in 2 John verse 8, look at yourselves. Tayo po ng mga mananampalataya, mga kapatid, makita po natin ang napakagandang plano ng Diyos habang hinihintay po natin, ilang araw na po. Kaya minsan, Lord, bumalik ka na. Lord, bumalik ka na. Mabigat, mabigat ang sitwasyon ko. Sino na nakabasa sa inyo ng Book of Job? Ayaw niyong basahin ang Book of Job, ano? Dahil mahaba, malalim, maraming kwentuhan. Kilala niyo si Job? Sinong gusto niyo buhay? Buhay ni Job o maging isang Jonah? Yan po ang pamamanik ni Pastor sa atin, lalo na sa mga nag-training, sa workers training program, sa foundational, nababanggit yan ni Pastor. Di ba? About Job and Jonah. Kayo na po ang mamili sa buhay niyo kung kayo po ay si Job, na pinatatatag, pinalalago ni Lord ang kanyang faith. O bilang isang Jonah na tinatakbuhan ng kalooban ng Diyos. Kung alam niyo po ang istorya ni Job, sa mga maintindihan sa buhay, sa may malalalim na problema sa buhay, hindi na kaya or masabi nating suko na. Tandaan po natin to, hindi po tayo sinukuha ng ating Diyos na kinikilala. Patuloy pinapatupad po ng Diyos ang kalooban po natin. Ang kalooban ng Diyos, ng ating Diyos na sinasamba ng ating Panginoon Jesucristo. Sa kanyang plano sa buhay po ng bawat isa sa atin.
Sa mga tanong at mga nasabi ni Job nung panahon na yon, kung napapansin niyo po si Job, ba't wala yata makapagtaas ng kamay kung sino nang nakabasa sa Book of Job? Masarap pong basahin ng Book of Job, mga kapatid. Si Job po, nung siya po ay dumaan sa mahihirap at mahihigpit na problema sa buhay, mga realidad ng buhay, ang natira na lamang po ay ang kanyang buhay at ang kanya pong asawa. At sa mga si Job po ay magkaroon ng piksa simula talampakan hanggang ulo. Ano po ang sabi po ng kanyang asawa? Curse your God and die. Ano po sabi ni Job? Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Kaya ko po naging example si Job, gaano na po katindi ang ating sitwasyon sa buhay ngayon. Ano po answer ng Diyos kay Job in Job chapter 38? In Job chapter 38, ang sabi po, nagsalita ang Diyos at kinumpronta po niya si Job. Ang sabi po ng Diyos kay Job in verse 4, nasaan ka nung ginagawa ko ang pundasyon ng mundo? Nasaan na tayo, mga kapatid, sa ating pong level ng pananampalataya sa panahon na ito? Yun po ang plano ng Diyos, magandang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. We cannot question God. Tandaan po natin yan. Kung kayo po ay naliliko ng landas, kung kayo po ay may mahirap na sitwasyon sa buhay, you are in mga sitwasyon. Ako po ay dumaan na po dyan. And I thought, God, inisip po nga po na ako na hospital, alam ko po, pakiramdam ko po, kukunin ako ni Lord. Ano po sabi ko noon kay Lord? Let your will be done. And I thank God sa buhay na punong-puno ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Ulitin ko po. We may make our plans. Hindi ko po malilimutan yung misahan ni Pastor. We may make our plans. Marami tayong plano sa buhay. But God has the last word. Ang nanay ko po, mahigit 30 taon na pong walang abalo, wala po siyang trabaho. Pero hindi po siya namumroblema sa pambayad sa kuryente, pambayad sa internet, and pambayad sa lahat sa buhay niya, sa tubig. Matagal na po akong walang tatay. At ang nanay ko po, nag-iisa lamang po sa bahay niya. Such knowledge, mga kapatid, such knowledge is too wonderful for me. And this is the confidence that we have in our faith, in our Lord Jesus Christ. Na anuman ang ating hilingin sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. 1 John 5. Ito po ipagkakaloob niya ayon po sa kanya pong kalooban. He will bless us, mga kapatid. Dahil ang plano ng Diyos sa atin is to have a life and to have it more abundantly. And to have it more abundantly. Kumusta na po ang buhay niyo? Pero kami pong mag-asawa kahapon ay nagkagulo sa sasakyan. Sa sobra na po ng tindi ng technology, kami po ay may pinuntahang isang subdivision. Nagpaikot-ikot na po sa kasusunod niya. Sa GPS sa sasakyan. Sabi ko siya, gagabihin tayo rito. Ay, ikaw ang nagmamaneho. Hindi ko po alam yung pinuntahan namin. At tawag dito, umaasa lamang po kami sa GPS sa Google or Waze.
ay nagloko yata. Ewan ko, sabi ko, Lord, nasusubok na naman. Sabi ko, Lord, nasusubok na naman. Ay, ang tigas ng ulo ko ng asawa ko. Sabi ko, tawagan mo na. Tawagan mo na yung pupuntahan natin at itanong mo ang address. And I thank the Lord. Mga kapatid, isang buhay po na kasama po ng awit kanina, hindi niyo mapapansin, in verse 12. In verse 12. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Kumusta na po ang ating pong prayer time? Isa po sa natutunan ko po kay Pastor, pray, pray, and pray. Kahit pagkausap kami sa telepono ni Pastor, kapatid, mag-pray muna tayo. Kumusta po ang inyong prayer time? And in verse 13, and ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Hindi ko na po kailangang expound pa mga nabasa ko in verse 12 and 13, mga kapatid. Matatanda na po tayo. Matatanda na po tayo. Darating na si Lord. Kung kayo po'y may iwan, marami po akong may iwang necktie and pwede niyo pong puntahan sa lipa. Iwanan ko pala kay Pastor Susi ng bahay. Pastor, bahala na kayo kung sino pagbibigyan nyo. Pati ng mga kotse. Sorry Lord, mga kotse. Meron po 3 sasakyan doon sa bahay. Kayo magtuloy maghulog ha, Pastor. That's why we continually declare, our God is great. Our God is great, mga kapatid. For He will never leave us nor forsake us. And His word will stand forever. And His word will stand forever. Sabi po sa Isaiah, in chapter 40, the grass withereth and the flowers faded. But the word of our God shall stand forever. Tayo pang lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Our Father in heaven, we bless your holy name, O God. We bless your holy name, O God. Sabi nga po na naging mensahe ni Pastor noon, Baruch haba, Beshem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Lord, salamat po sa buhay na tinatamasa po namin. Salamat, Lord, sa magandang plano mo po sa amin, Lord. Dahil ito'y pangako mo po sa buhay po ng bawat anak mo po. Pagpalain, Panginoon, and we claim, Lord, the blessings that you have prepared for us, O God. And this all we pray, Lord, in Jesus' name and through the power of the Holy Ghost. Ang lahat nga po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. We bless your holy name, O God.